Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 23 Daily Devotion ni Pastora Silocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang panibagong series about Loving God is Hating Sin. At ang topic po natin ngayong araw, August 19, 2024 ay Hatred of Sin. Ang meaning po ng ating topic ngayon ay if you love God, dapat you hate sin. At ang scripture po natin ngayong araw na ito ay Psalms 97 verse 10. Oh, you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of His saints. He delivers them from the hand of the wicked. Sa Tagalog naman po, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan, kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Parang sabi po dito na si God ay sinasagip yung mga kanyang mga banal at iniingatan para mapalayo sa kasalanan. Teaching number 1, sin is desensitizing. Ang kasalanan daw po ay lagi natin siyang nagagawa at hindi natin maalis sa sarili natin araw-araw o lagi tayong nakakagawa ng kasalanan araw-araw ay magiging desensitizing ito sa buhay natin. Parang kasama na siya sa buhay natin, parang kasama na siya sa gumagawa tayo ng ganun araw-araw, mga kasalanan. At yun po ay mali at kasalanan sa ating Panginoon. Dahil pag mahal mo daw po si Lord, dapat ayaw mo sa kasalanan o mga sins, dapat hindi ka gumagawa ng mga kasalanan kung mahal daw po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Teaching number 2, loving God is hating evil. Loving God naman po is ang pagmamahal natin sa ating Panginoon ay buo. Dapat ay hate natin o ayaw natin ang evil spirit at kay Satanas at ayaw po natin na gumawa ng kasamaan kasi love po natin si God. Pag love po natin si God, ang mga dapat na gusto lang natin gawin ay ang kabutihan at pagpupuri sa Kanya at pananampalataya. Teaching number 3, genuine Christians hate sin. Ang mabait o genuine na Christians ay dapat hate ang sin dahil bilang isang Kristiyano, dapat po na sa buhay natin, nasa puso natin o sinasabuhay natin ang mga gusto ng Panginoong Jesucristo. Na ang mga nakasulat sa Bible ay ginagawa natin, ang mga goals niya na ipakalat natin, ang kabutihan ng ating Lord ay dapat sinasabuhay natin ito araw-araw bilang Christians. And application number 1, ask God to sensitize your heart. Ang sensitize o sensitive is parang parehas lang po siya. Ang sabi naman po ng mag-ask tayo kay God o mag-pray tayo sa Kanya na patawadin na tayo sa mga kasalanan natin o isensitize niya yung puso natin sa kasalanan dahil pinagsisihan po natin yung mga kasalanan na nagawa natin na yun. And application number 2, hate sin without being self-righteous. Ang sabi naman po ay pagkamuhian o i-hate natin yung mga kasalanan natin o sin without being self-righteous naman po is hindi po natin siyang pwedeng artihan na ayaw natin yung mga kasalanan o tinaboy natin yung kasalanan, but dapat yung mga kasalanan natin ay sinasabi natin sa ating Lord, sinosurrender natin sa Kanya para mapatawad niya tayo at doon natin
kamuhian ang mga kasalanan na nagagawa natin. Application number 3, prove our genuine conversion. Ang sabi naman po ay patunayan o i-prove natin ang genuine conversion o sarili natin na may nagbago sa atin, na iba na tayo sa dating tayo na makasalanan. Ipatunayan po natin kay Lord at ipakita natin yung bagong tayo na nagsisisi sa mga kasalanan at sinurrender na natin yun sa Kanya. At nagbago na tayo, nagbago na ang puso natin at nagpupuri na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Discussion. What is hatred of sin a mark of genuine conversion? Ang pagkamuhi sa kasalanan ay isang halimbawa ng genuine conversion o pagbabago ng sarili natin, pagmuhi natin sa mga nagawa nating kasalanan at magbabago na tayo at hindi na natin gagawin ang kasalanan na nagawa natin dati at magdidiri tayo o pagmumuhi nga tayo sa kasalanan at hindi na tayo para gumawa ulit ng ganon. Dahil isa na tayong mark of genuine conversion o isa na tayong ganap na Kristiyano na tinanggap si Lord sa buhay natin. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.